Ka-TBSA, bago tayo magpatuloy ay iaanunsyo ko muna ang nakahula ng ating nakaraang episode. Congratulations dahil panalo ka ng 300 pesos GCash. Sa ating mga viewers, baka ikaw na ang susunod na manalo. Kailangan mo lang mag-subscribe at hulaan ang one-word title o isang salitang pamagat ng ating video ngayong araw. Ang ating kwento ngayong araw ay patungkol sa isang kakaibang kaso na naganap sa Indonesia. Isang bansa na halos kapareho ng Pilipinas. Puno ng makukulay na tradisyon at paniniwala. Ito ay ukol sa isang shaman o salamangkero mula sa Indonesia na kumitil ng buhay ng 42 kababaihan. Ang kanyang motibo ay ang paniniwala na siya ay magiging immortal sa pamamagitan ng pagpaslang sa kanila at pag-inom ng kanilang laway. Isang pangkaraniwang araw noong Abril ng taong 1997, isang binata ang pumunta sa isang tubuhan sa nayon ng Sesemayang sa Indonesia upang mangolekta ng mga damo na ipapakain ito sa kanyang mga alagang hayop. Habang siya'y naglalakad, napansin niya ang kakaibang tumpok ng lupa sa gitna ng tubuhan. Dahil sa pagiging kahina-hinala ng tambak, agad niya itong iniulat kay Sugito na pinuno ng kanilang nayon. Agad namang gumayak si Sugito kasama ang ilang kalalakihan. Pagdating nila sa lugar, ininspeksyon nila ang lupa na sa tansya nila ay hinukay at tinabunan kamakailan lang. Gamit ang isang mahabang patpat, tinusok nila ang noon ay malambot pang tambak ng lupa. Pagkatapos ay hinugot nila ito at inamoy ang dulo. Isang masangsang na amoy ang kumapit sa dulo ng patpat na tila amoy ng naaagnas na laman. Ipinagbigay nila ang natuklasan sa otoridad. Sumama ang pulisya sa grupo ng kalalakihan na nagdala ng pala at lampara upang magtungo sa lugar bandang hating gabi. Matapos hukayin ay tumambad sa kanila ang bangkay ng isang babae na walang kahit anong kasuotan na noon ay nasa estado na ng pagkakaagnas. Pagsapit ng umaga, nagtipon ang maraming tao dahil sa mabilis na kumalat na balita. Agad naman itong nakilala bilang si Sri Kemala Dewi, isang 21 anyos na babae. Ipinaalam sa ina ni Dewi ang nakakatakot na pagkatuklas at nagmamadali siyang pumunta sa lugar ng insidente. Nanalangin siya na sana hindi yon ang kanyang anak. Ngunit nang makita ito ay kumpirmadong ito nga ang kanyang anak. Dahilan upang mawalan siya ng malay. Si Dewi ay 3 araw nang nawawala bago siya matagpuan sa kalunos-lunos na kalagayan. Sa buong nayon pinag-usapan ang nakakatakot na pangyayari. Nang makarating sa kanya ang balita, isang 15 anyos na pedicab driver na si Andreas ang lumapit upang magbigay ng testimonya tungkol kay Sri Kemala Dewi. Ayon sa kanya, 3 araw bago matuklasan ang katawan, sumakay si Dewi sa kanyang pedicab. Sa simula, ayaw umano ni Dewi na sabihin ang destinasyon niya. Pero kalaunan ay inamin niyang pupunta siya kay Datuk, isang shaman na ang buong pangalan ay Ahmad Suraji. Hiniling pa ni Dewi kay Andreas na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanyang pupuntahan. Dahil sa mahalagang testimonyang ito, agad na nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Suraji upang personal siyang questionin. Nadatnan nga nila ang shaman sa kanyang tirahan at nang siya ay tanungin tungkol kay Dewi, ay mariin nitong tinanggi ang anumang kaugnayan sa natagpuang dalaga. Ngunit nang siyasatin ng mga pulis ang bahay ni Suraji, natagpuan nila ang mga gamit ni Dewi, kabilang ang mga damit at alahas nito. Agad namang inaresto si Suraji dahil sa malinaw na ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa nangyaring krimen. Paulit-ulit na tinanong si Suraji, bagamat paulit-ulit din siyang tumanggi sa anumang involvement sa pangyayari. Gayunpaman kalaunan ay umamin din ito. Sinabi niyang si Dewi ay pumunta sa kanya upang humingi ng tulong upang mapanumbalik nito ang relasyon sa kanyang asawa matapos silang maghiwalay. Inimbitahan umano ni Suraji si Dewi sa kanyang bahay.
Kinumbinsi niya itong maaayos ang kanilang pagsasama sa pamamagitan ng isang ritual. Sa kalagitnaan ng gabi, nagtungo si Dewi at Suraji sa tubuhan kung saan siya natagpuan. Doon umano isasagawa ni Suraji ang ritual. Noong una ay natatakot si Dewi at dahil dito ay isinama ni Suraji ang isa sa 3 nitong asawa upang maibsan ang kaba ni Dewi. Pagdating nila sa isang bahagi ng tubuhan, inutusan ni Suraji si Dewi na magpagapos. Bagamat nag-alinlangan ay pumayag rin siya dahil umaasa siyang sa pamamagitan ng ritual na gagawin ay maibabalik ang pagmamahal ng kanyang asawa. Gumawa naman si Suraji ng isang mababaw na hukay. Ipinahiga si Dewi at tinabunan ito ng lupa. Inutusan niya itong huwag gumalaw hanggang sa mapuno ang hukay. Nang tanging ulo na lamang ni Dewi ang hindi natatabunan, pinulupot niya ang kanyang bisig dito hanggang sa tuluyang mawalan ito ng hininga. Nang makumpirma niyang wala ng buhay si Dewi, isinagawa ni Suraji ang tunay niyang pakay. Isang ritual para sa kanyang sariling interes. Ininom nito ang laway na tumutulo mula sa bibig ng babaeng noon ay wala ng buhay. Si Suraji kasama ng kanyang asawa ay nagtulong upang alisan ng kasuotan si Dewi bago siya tuluyang inilibing sa mababaw na hukay. Kalaunan, isa pang nakagugulantang na impormasyon ang nalaman ng otoridad. Inamin kasi ni Suraji na hindi lamang si Dewi ang naging biktima nito. Umabot umano sa 42 ang ginawan niya ng parehong karumal-dumal na krimen sa loob ng 11 taon. Ayon sa kanya, ginawa niya mga bagay na yon upang makamit ang immortalidad o buhay na walang hanggan. Ngunit ano o sino ang nagbigay ng ganitong ideya kay Suraji? Ating balikan ang pagkabata ni Suraji upang mas maunawaan ang nagtulak sa kanyang gawin ang bagay na ito. Ipinanganak si Ahmad Suraji noong December 12, 1952. Hindi sapat ang kabuhayan ng pamilya. Ang kanyang ina, si Sertik, ay isang may bahay lamang at si Jogan na kanyang ama ay siyang magsasakang gumagawa rin ng ritual o kung tawagin ng marami ay shaman. Bago siya tinawag na Ahmad Suraji, binigyan siya ng mga magulang ng pangalang Nasib. Umaasa ang mga ito na magkaroon si Nasib ng mas magandang buhay sa hinaharap. Sa kasamaang palad, maagang lumisan sa mundo ang kanyang ama nang siya ay 7 buwan pa lamang. Dahil sa hirap ng buhay, hindi natapos ni Nasib ang kanyang pag-aaral at hanggang elementarya lamang ang kanyang narating. Si Nasib ay kilala bilang isang pilyong bata, mahilig mang-umit o magnakaw at makipag-away. Nung siya'y 19 na taong gulang na, lumayas siya mula sa kanilang bahay. Hindi naglaon, nahuli siya ng otoridad dahil sa kaso ng pandarambong at pagnanakaw. Pagkatapos makalaya mula sa bilangguan, hindi natigil si Suraji sa kanyang mga ilegal na gawain at muling nakulong dahil sa pagnanakaw ng mga baka. Nang siya'y muling makalaya, nagsimula niyang pasukin ang mundo ng pagiging salamangkero o shaman, katulad ng ginagawa ng kanyang ama noon. Sa edad na 27, pinakasalan ni Nasib ang isang babae na nagngangalang Tumini at nagpasya siyang magpalit ng pangalan. Mula Nasib ay tinawag siyang Ahmad Suraji. Umaasa siyang ang pagpapalit ng pangalan ay magpapabuti sa kanyang buhay. Sa kanilang kasal ni Tumini, biniyayaan sila ng 4 na anak na lalaki. Ngunit hindi lubos na masaya si Suraji dahil nais niyang magkaroon ng anak na babae. Kaya pumunta siya sa kanyang ina at sinabi niyang gusto niyang mag-asawang muli. Dahil ang kanyang relihiyon ay Islam kung saan pinapayagan ang kalalakihan na mag-asawa ng higit sa isa, kaya't walang pag-aalinlangan ng kanyang ina tungkol sa plano ng anak. Ang kinababahala niya lamang ay ang mga babaeng pinili ni Suraji para pakasalan ay mga kapatid ni Tumini na una nitong asawa. Binalaan siya ng kanyang ina na immoral ang kanyang plano at maghihiganti ang tadhana balang araw. Hindi pinansin ni Suraji ang pakiusap ng ina at dahil dito ay pinalayas siya. Kalaunan, pinakasalan ni Suraji ang mga kapatid ni Tumini na si Tumina at Natia.
Nagkaroon siya ng 5 pang anak sa kanyang mga sumunod na naging asawa. Tuluyang naimpluwensyahan si Suraji ng kanyang ama sa pagiging shaman nito. Sa Indonesia, may iba't ibang uri ng mga shaman o salamangkero na may kanya-kanyang espesyalisasyon. Halimbawa, kung nais mong yumaman ng mabilis, maaari kang humingi ng tulong mula sa isang salamangkero ng pesugihan na magbibigay ng iyong kahilingan kapalit ang pag-aalay ng isang tao. Kung galit ka sa isang tao at nais mo siyang sumpain o paslangin, maaari kang humingi ng tulong mula sa isang santet shaman. Bagamat walang mga siyentipikong paliwanag o basihan, maaari pa ring lumapit sa mga shaman kahit pa sa kasalukuyang panahon. Ang mga taong lumalapit sa kanila ay handang gawin ang kahit ano, gaano man ito kahirap o ka-absurd kung ito ang hihilingin ng shaman. Sa kasamaang palad, ang mga ritual na ito ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay ng mga tao. Ngunit anong uri ng salamangkero si Suraji? Sinasabi ng mga tao na kaya niyang kontrolin ang ulap upang pigilan ang pag-ulan. Upang makaakit ng kliyente, ipinagmamalaki ng mga asawa ni Suraji ang kanyang kakayahan. Kilala siya sa kanilang lugar at pati mga opisyal ng gobyerno ay naging kliyente na nito. Dahil sa kanyang trabaho, nakuha ni Suraji ang respeto ng mga tao sa nayon ng Semayang. Isang araw noong 1986, nagkaroon ng kakaibang panaginip si Suraji. Ayon sa kanya, nagpakita ang yumaong ama nito sa kanyang bangungot. Sinabi ng multo na kung nais niyang maging immortal, kailangan niyang uminom ng laway ng 70 wala ng buhay na mga kababaihan. Inamin ni Suraji na ang panaginip na ito ang nagtulak sa kanya upang gawin ang mga bagay na kanyang nagawa sa ngalan ng pagkakaroon ng immortalidad. Mula noon, nagsimula siyang maghanap ng mga biktima. Ngunit paano niya nagawang makapambiktima ng 42 kababaihan nang hindi siya nahuhuli? Inutusan umano ni Suraji ang mga babaeng humihingi ng tulong na huwag sabihin kahit kanino man ang kanilang pagbisita. Kinumbinsi niya ang mga ito na yon ay mahalagang bahagi ng ritual na dapat sundin. Kapag nakakuha na siya ng pera, dadalhin niya ang mga ito sa tubuhan. Doon kukumbinsihin niya silang magpatali at humukay ng kanilang sariling libingan na bahagi umano ng ritual. Nakakagulat na maging ang mga asawa ni Suraji ay tumulong pa sa kanya sa paghukay. Ang mga biktima niya ay mga babaeng naghahanap ng tulong upang maging maganda, maayos ang nasirang relasyon o mga nagbebenta ng aliw na gustong makahanap ng mas maraming kliyente. Kapag wala namang lumalapit na kliyente ay si Suraji na mismo ang maghahanap ng mga babaeng bayaran upang gawin itong mga biktima. Ang pag-amin ni Suraji sa kanyang krimen ay nagpagulat sa buong bansa at naging laman ng balita at mga pahayagan. Hindi lamang sa lokal at pambansang balita, kundi pati mga internasyonal na mamamahayag ay nag-ulat tungkol sa kasong ito. Dinala si Suraji sa mga lugar kung saan niya pinaslang ang mga biktima at muling ipinasadula ang kanyang mga krimen habang dinudokumento ng mga mamamahayag. Matapos ang nakakagulat na pag-amin, nagsimulang paghahanap sa labi ng kanyang mga naging biktima. Gumamit sila ng bulldozer upang mapabilis ang paghukay dahil sa laki ng tubuhan. Totoo ang sinabi ni Suraji. Nakakita sila ng mga labi sa buong lupain ng tubuhan. Dahil ang mga katawan ay buto na lamang, hindi na posible na matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Sinampahan ng kaso si Ahmad Suraji noong December 11, 1997. Hiniling ng mga taga-usig na parusahan siya ng pinakamataas na parusang pagbawi ng kanyang buhay. Sa paglilitis, biglang binawi ni Ahmad Suraji ang kanyang mga naging pag-amin sa krimen at sinabing wala itong kinalaman sa mga natagpuang labi. Naging komplikado ang kaso dahil hindi magagamit ang mga kalansay bilang matibay na ebidensya para tukuying si Suraji nga ang may sala. Inaresto at ininterroga rin ang 3 asawa ni Suraji kaugnay ng krimen. Si Natya at Tumina ay natuklasang naroroon sa bahay tuwing may konsultasyon. Si Tumini naman na may malaking papel sa pagpaplano at pagsasagawa ng krimen.
Sa kabila ng kakulangan ng matibay na ebidensya, ginugol ng mga taga-usig ang 7 buwan upang mangalap ng mga saksi at ebidensya. Sumiklab ang galit ng publiko at nais ng mga ito na maparusahan si Suraji sa lalong madaling panahon. Noong April 27, 1998, isang taon matapos madiskubre ang kanyang mga ginawa, ay hinatulan si Ahmad Suraji ng pagbawi ng kanyang buhay dahil sa patong-patong na kaso ng pagkitil sa 42 kababaihan. Hindi naman siya nagpakita ng pagkabahala. Sa katunayan, tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Si Tomini ay hinatulan din ng kapareho ng kay Suraji, ngunit nabawasan ito at ginawang habang buhay na pagkakakulong. Marami ang tumutol dito, kabilang ang ina ni Devi, isa sa mga biktima na nagsabing nararapat kay Tomini ang katulad sa parusa ng kanyang asawa. Matapos ang hatol, nagtipon ang mga taga-Nayon at sinira ang bahay ni Ahmad Suraji bilang protesta. Noong July 10, 2008, si Ahmad Suraji ay winakasan sa pamamagitan ng firing squad. Sinubukan ng mga otoridad na ilibing si Ahmad Suraji sa nayon ng Semayang kasama ng kanyang mga magulang, ngunit tumutol ang mga residente. Para sa kanila, isang insulto na ilibing ang katulad niya sa parehong sementeryo kung saan nakalibing ang mga biktima at kanilang mga pamilya. Sinubukan ng mga otoridad na ilibing siya sa ibang sementeryo, ngunit tumanggi rin ang mga taga-roon. Noong July 11, 2008, sa huli, inilibing ang katawan ng salamangkero, 50 kilometro ang layo mula sa nayon. Ayon kay psychologist Erna Menoli, pinaghihinalaan niyang si Suraji ay may antisocial personality disorder dahil sa kanyang ipinakitang asal. Wala siyang ipinakitang pagsisisi sa mga ginawa at nananatiling kalmado sa buong proseso. Dagdag pa ng psychologist, hindi may tuturing na baliw si Suraji dahil alam niyang lubos ang kanyang ginagawa. Ang nakakatakot na kwento ni Ahmad Suraji kalaunan ay ginawang pelikula ng manunulat na si Joko Supriyono. Ang pelikulang ito na pinamagatang Mystery Kebun Tebu o The Mystery of the Sugarcane Plantation. Nakipagkita mismo si Joko kay Suraji noong ito'y nabubuhay pa upang maging authentic ang kanyang kwento. Sa mata ni Joko, hindi mukhang nakakatakot si Suraji. Sa halip, para lamang siyang isang ordinaryong payat na lalaki na walang ideya sa bigat ng kanyang nagawa. Ayon kay Joko, inamin mismo ni Suraji na alam niyang darating ang araw na mahuhuli siya, ngunit itinuloy pa rin niya ang kanyang mga krimen. Ang kaso ni Ahmad Suraji ay hindi lamang ang nag-iisang kaso ng salamangkero na nauwi sa trahedya para sa mga taong mahina at madaling maimpluwensyahan. Kamakailan lang, ang Indonesia ay muling niyanig ng isa pang kaso na ginawa ng isang salamangkero na nagngangalang Abbas Lamit. Ipinangako niya sa kanyang mga kliyente na madodoble ang kanilang pera. Ngunit nang hiningi na ng mga ito ang kanilang pera, ay kinitil ng shaman ang buhay ng mga ito at ibinaon sa bukirin ang kanilang labi. May isa pang kaso kung saan ang isang 7 taong gulang na babae ay inilapit sa salamangkero ng mga magulang ng bata dahil siya umano ay inaalihan ng demonyo. Tinangka nilang palayasin ng demonyo sa pamamagitan ng paglubog ng bata sa tubig na nagresulta sa kanyang pagkakalunod. Dahil sa patuloy na malalim na paniniwala, supernatural na puwersa sa Indonesia, marami pa ring tao ang vulnerable sa mga katulad na kaso. Kapag wala silang nakikitang solusyon o sapat na pera, ay lumalapit sila sa mga shaman upang maresolba ang kanilang mga problema. Sa Pilipinas, meron ding mga kaso ng tinatawag na faith healing kung saan karaniwang nagtutungo ang ilan sa ating mga kababayang salat sa pera. Bagamat wala pang kasong naitatala kung saan involved ang mga faith healers sa krimen, maigi pa ring isaalang-alang na kung sa kanila unang idudulog ang mga taong may karamdaman ay may posibilidad na lalo pang lumala ang kanilang sakit na maaari ring humantong sa mas matindi pang panganib. Ito ang realidad sa ating lipunan,
kaya't magsilbi sanang babala sa atin ang mga katulad na kasong ito upang mas maging kritikal ang ating isipan sa kung ano ang katotohanan at hindi. Walang masama sa pananampalataya, ngunit ang mabulag sa maling paniniwala ay maaaring magpahamak sa sinuman. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.